Pag-usapan natin yung isang loan app registered sa SEC. Pwede raw siya magpahiram ng up to 20,000 pesos. Reliable online cash loan. Silipin natin si OkPeso sa video na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Bago tayo magpatuloy, disclaimer muna tayo that this video is not sponsored. It's based on my personal experience. And in today's video, pag-usapan or actually silipin natin ulit tong si OkPeso. Ayan guys, ginamit pa yung screenshot na galing sa video ko about Shopee. Pag-uusapan natin ICS loan na doon mo ma-access through the Shopee app. So, I'm sure nakikita nyo to sa Facebook, okay? Please, huwag niyong isipin na ini-endorse ko yung loan app na to. Ginamit lang yung screenshot sa isa kong video. Hindi yan makatarungan, guys. Dapat ko ba siyang patawarin for using my screenshot? And keep watching, guys, para malaman niyo kung okay ba to yung loan app na to. Shout out nga pala kay JLo Domingo II. Siya po yung nagbigay ng screenshot na yan sa aking Facebook page and making me aware na ginagamit pala ni OkPeso yung aking sa kanyang mga ads. Okay, hindi ko na itong ginawa ng video. Bakit pa kasi yung screenshot na dati sa about OkPeso, bakit pa kasi hindi yun yung ginamit, diba? Ibang video pa yung kinuhaan ng screenshot. Ano ba yung gumagawa ng ads nyo? Pangingot. Wala pong kinalaman sa ads na yan. Hindi ko po siya ini-endorse, hindi ko siya pinopromote. So, huwag kayong maniwala dyan kaagad. Napadownload ako ulit dito kay OkPeso. Sabi niya, reliable loan service siya. Registered pa siya sa SEC, ha? And then, pwede mo raw siya ma-receive sa multiple channels like GCash or bank. Pwede ring MU Willier. Meron pa siyang Facebook page na mukhang legit. So, napadownload ako dito at sinilip ko siya. By the way, guys, pwede kang mag-cancel ng account dito sa kay OkPeso. Pero iba na yung mas may alam ka bago ka mag-submit ng mga personal information mo sa loan app na to. Yung mga IDs lang pala na tinatanggap ng loan app na to is UMID, driver's license, SSS, passport, postal ID, PRC, tsaka national ID. There are more ID types. Pwede rin siyang mag-accept ng PIN, voters ID, PIC, or PhilHealth. Pero parang mas pina-prioritize niya yung mga priority IDs na binanggit kanina. So, dapat ka bang mag-submit ng ganitong information or ng mga personal information mo sa loan app na to? Take note na yung loan app na to, sisilipin nyo yung mga SMS nyo, camera image nyo, yung mga contact list nyo. Ayan guys ha, marites siya, phone state, kung naka-on ba yung phone mo or whatnot, calendar, location, mga stuff like that. Hingi po siya ng active mobile number, tapos magpapadala po siya ng SMS. Yung lumabas, phone number pa lang, yung lumabas niyang offer is 10,000 pesos. So, like I said, kahit na sinasabi ng isang loan app na 20,000 yung maaari niyang ipahiram, pero huwag kayong mag-expect na yun yung makukuha nyo, yung magiging offer nyo kung first time nyo. Pero po siyang disclosure statement, syempre nag-agree ka dyan nung nag-login ka, kaya guys, dapat iniintindi yung mga ganito bago mag-proceed. I-click mo yung loan now kung gusto mo talagang magpatuloy at hihingi niya po yung first name mo, middle name, and last name. Dapat yung ilalagay mo dito katagma po sa ID na isasubmit mo mamaya. Gender, date of birth. Next, hihingi po siya ng email address at yung pinakaayaw natin sa lahat, humihingi ng Facebook link or Facebook username. Malay nyo, baka optional lang yung alternative number. Gusto mong patuloy, magbibigay ka talaga ng Facebook ha, take note. Then, magbibigay ka ng address mo at how long have you been staying there. Also, hingin niyo yung religion mo, marital status, housing loan, highest educational attainment, and kung when ka nagsisweldo. 3 contact reference lang yung hihingin niya sa inyo. At kukunin mo yon sa phone book mo. Allow permissions to access your phone book contacts. OkPeso uses your phone book contacts to aid us in reaching you in case your provided contact number cannot be contacted and the reference emergency persons you provided have failed to communicate with us. Heads up na yan. Hihingi po siya ng picture ng ID nyo. Siyempre, pinakita ko na sa inyo yung list ng mga IDs na tinatanggap ng loan app na to. Pagkatapos ay magsiselfie ka kasama yung ID mo. At sa pag-picture, dapat klarong-klaro yung details ng ID mo kasi nakaka-capture po niya yung number ng ID sa pagkatapos mo siyang kunan ng info. Please wait na daw at lumabas yung kanyang offer. Yung offer niya sa akin was 2,000 pesos at initially 7 days lang. So, huwag kayong umasa long-term kaagad pag first time nyo. Always 7 days yan sa mga dito klaseng loan app. Hindi po siya ng payment channel, pero for the purpose of preventing mga auto na mga loans or bigla na lang pumapasok sa GCash ko,
Yung pinili ko is Liam Juwelier at may fee po siyang 160. Katulad ni RD Pawn Shop. Pwede kayong mag-bank or GCash na lower yung fee pero ingat-ingat lang po mga guys. Offer nga niya is 22,000 pesos pero maaring malay mo 1,000, 2,000 or 1,500 lang. Kaya may range sa baba na interest niya daw is ganito. Ganito yung service fee niya and channel fee niya. But the point is, may kaltas siya. Kasi may service fee po siya na mas mataas pa kaysa sa interest. So guys, how much more kung yung loan nyo is more than 2,000? You can just imagine how big the service fee is gonna be. And ayaw natin sa mga loan app na humihingi ng link sa ating Facebook at ayaw rin natin sa mga loan app na masyadong nagmamarites sa ating mga phone book at sa mga loan app na hindi buo natatanggap. Especially kung yung first loan mo is 7 days. X na kagad yan sa atin. Yung pinaka ayaw ko sa lahat na gamit yung mga material ko without my permission. I tried to reach out sa kanila, nag-chat ako pero dead ma lang mga guys. Nag-comment din ako doon sa Facebook page nila pero usual, autoresponder yung sumagot, dead ma rin. So, nag-email ako kay SEC, sinumong ko sila na ginamit yung material ko without my permission. Ewan ko kung anong mangyayari guys. At the time of filming this video, wala po siya sa Google Play Store. Sana naman, pinagalitan. Wala rin siya sa App Store. Pero, nasa Huawei Gallery po siya mga guys. So, kung nakikita nyo itong ads ni OK Peso na meron ginagamit yung itsura ko, huwag kayong maniwala dyan guys. X yan sa akin. Ako, rehistrado kayo, nagkiklaim kayong legit kayo. Pero bakit nanggagamit kayo ng screenshot ng ibang tao, diba? So, hindi maganda yan. Wala man lang sorry sa akin. I don't need anything from OK Peso. Yung gusto ko lang is wag nilang gamitin yung material ko. Wala silang permission and I don't want to be associated to a loan app na humihingi ng mga may kinakaltas na malaking interest as a service fee, humihingi ng Facebook link. Ayoko ng mga ganon. Naka-offensive para sa akin yung ginagamit yung material ko without permission. Huwag kayong basta-basta mag-submit ng personal information nyo sa kung ano-anong mga loan app, especially kung kayo ay nagdadalawang isip. So, think twice, think thrice bago kayo mag-loan sa isang loan app kasi yung isang loan app, hindi po siya parang games lang na basta-basta nyo lang bibigyan ng kung anong-anong information dyan sa inyo. It's a responsibility po yung pag-uutang that can affect our future financial decisions. So guys, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe kayo dito because dito guys, pinapakita ko sa inyo yung ins and outs sa mga online loan platforms para kayo ay makapag-decide kung talaga bang gagamitin nyo sila o hindi. Kung kayo ay naghahanap ng mga legit na mga loan companies na pwede nyong gamitin, of course, you can check these videos. I label my thumbnails correctly. Marami na akong mga ganang videos. Dapat subscribe kayo para hindi kayo huli kung sakaling mag-vlog ako about isang loan app na yung legit, mas legit pa sa kay OK Peso. So thank you guys so much for watching and I hope to see you on my next vlog. Bye!